friends between Manila and Hanoi. Crew, disarm doors for arrival and cross-check. Ayun na yung gamit ko. Dahil nga kulay dilaw yung binili kong maleta. Madali siyang maspatan. So ito yung internet na kinuha namin. Dito kami sa only internet na $12 for 30 days. Pero binigay niya na lang yan as $9. Nakapaghagal pa kami kay ate. So mukhang walang SIM registration dito guys. Nulukan na rin na kami pagkakabit ng SIM card. Automatically activated na daw yun. 4G and 5G Viettel. This is the phone number daw. Temporary lang naman guys. Pero pwede na. Viettel widest coverage daw. Medyo maulap ang salubong ng panahon dito sa amin sa Hanoi, pero malamig yung weather. Paglabas namin ng airport, ramdam mo agad yung difference ng temperature. Actually, mas malamig pa sa labas, di ba friend? Mas malamig pa sa labas kaysa sa loob ng airport. At hindi ko in-expect yun, although a day before kami nagpunta, sinearch ko na yung weather. It's 19 degrees Celsius dito. Very different from where we came from na 31 degrees Celsius ang normal temperature ngayon sa Pilipinas at napakainit. But right now, very cloudy dito sa Hanoi and we're just spending our first day. Pagkababa namin ang gamit, baka lumabas kami to eat something outside. Medyo malapit na kami guys. Konting liko na lang, nandun na kami sa aming Airbnb sa Old Quarter. Guys, nandito kami ngayon sa Tong Duy Tan Alley sa Hanoi pa rin, Hoa Kiam District. At dito kami naghahanap ng aming kakainan sa aming lunch. It's very heavily influenced by the Chinese, itong Vietnamese cuisine, no? Ang sarap-sarap ng mga food na naka-display dito. Ang Vietnam ay itinuturing na foodie destination dahil sa masasarap at naiibang uri ng mga pagkain dito. Hindi ka mauubusan ng food option sa Tong Duy Tan Street na located sa Hanoi, ang capital city ng Vietnam. Ito ang unang lugar na aming pinuntahan sa aming 3-week Indo-China trip. Malaki ang naging impluwensya ng mga dayuhan sa kung papaano nahubog ang Vietnamese cuisine throughout the decades. Madalas ding gumamit ng mga sariwang gulay at herbs ang mga Vietnamese sa kanilang pagluluto, kaya't bukod sa masasarap ay very affordable din ang mga pagkain dito. Naglakad-lakad pa kami ng kaunti at nakita namin ang isang side street restaurant kung saan kami kakain ng aming first meal dito sa Vietnam. While waiting for our food guys, ang dami. Pwede ka rin dito mag-people watching. Ang dami mga dumadaan na iba't ibang lahi. May mga palibreng gulay sila. Actually, well, hindi pala siya libre kasi kasama siya sa binayaran. Tapos para siyang almost samgyup. Nakatpat na beef and pork yung mix nung kinuha namin right now. So yun, I assume cheese yan. Tapos si ate na rin yun na bubuhos for us. Ganito yung itsura dito guys, ang liliit ng mga upuan. Tapos pipili ka lang dyan kung saan mo gusto mong umutas. Servan ka na nila ng food and menu. Ayan na guys, sineserve na oh. Wow! Ito prito, pinrito agad yung talong. Pwede pa lang prituin yun. Ito naman ay tamarind soup. Ito naman ay tamarind dip. Tapos ito guys, akala ko dati kung ano ito, akala ko coconut. Asin pala siya na may pepper siguro, tapos natunaw siya. With calamansi and of course, yung sili. Wow! Guys, so inalo ni ate nang walang paalam. So walang kasamang rice yun. Naka-order na lang kami ni ate ng rice sa kabilang tindahan. 30 each. Dalawang pack daw kasya na sa apat. So pwede na yan.
Okay, I'll dig in na. Try natin guys. Mainit pa eh. Yummy! Masarap! Guys, so pwede talaga pala yung noodles, no? At masarap siya. Dinit ko sa tamarind with konting chili. Yummy! Ano ba to? Kinakain to, di ba? Sarap guys, masarap. Masarap. Pwede pa natitira guys. Sobrang sarap. Sobrang sarap guys. Kakaiba siya pero masarap na rin. Sarap. Okay, tapos na kaming kumain. At sa labas naman itong Tong Duitan Street or Alley, ang daming mga mabibiling kung anik-anik na mga ilaw, electronics, kung ano-ano. Right guys, it's very busy here. Puro motor kaya very much Vietnam siya. Yan. Kahit katanghalian, ang daming tao. Kapag medyo naglakad-lakad ka pa dito, makikita mo tong trail or track ng track siya ng tren. Look guys, so simpleng train track, naging tourist attraction. Ang daming tao na nakapila dito para magpa-picture, mostly tourists. Unfortunately, hindi naman siya bukas, no? So pinagbabawal talaga dyan ng pagtambay. Ito pala ang itsura ng aming Airbnb dito sa Hanoi. So, una sa lahat, yung kama na yan, that's a queen's, actually I think it's a king size bed. Kasya ang dalawa, plus dahil tatlo kami, meron ditong isang maliit na bed. At syempre may mga ibinigay din ng mga extra unan, extra kumot, extra blanket. Meron kaming sala, meron TV dyan na flat screen, meron siyang katabing ref at may mga initan din ng tubig. Ayan, yan, may mga lampara, may mga books, kung ano-ano. At syempre, meron tayo ditong dalawang sofa na pwede mo rin niyang higan kung magkakasya ka dyan. So our lovely Airbnb landlady provided us with, you know, some free teas, some free Vietnamese coffees here for us to consume while we're here. Pero nagdagdag na lang kami dyan. Bumibili kami from time to time like this one. Bumibili kami ng our bottled water namin. Yan sa ref. May mga stock kami dyan ng tubig, mga juice, kung ano. Ang saksakan pala guys dito sa Vietnam is parang katulad lang sa Pinas. Or katulad sa Pinas. So walang adjustment na magaganap. Pinaka-importante sa lahat ay meron tayong space for working. Ito ay isang table na maliit lang. Ako dito ako nag-work. Tapos si Gino, doon siya nag-work sa kabila, sa tapat ng mirror. Split type po ang aircon dito, although never po namin yung ginamit dahil nasa katapusan po ng winter ngayon dito sa Hanoi. So napakalamig ng temperatura at giginawin ka talaga sa gabi kahit wala kang aircon o walang ventilador. In fact, itong ventilador na to, ayan, ginagamit ko lang siya ngayon dahil pinapawisan ako sa pag-aayos ng mga gamit ko. But by default, you don't really need any air conditioning or even a fan to keep yourself cool. Sa labas naman, meron ditong smoking area. Yan, tapos meron ding table na maliit, which is pwede ka rin dyang mag-work. Kung may meeting ka at ayaw mong marinig sa loob yun, gusto mo lumabas, pwede dyan. Enclosed po ang area natin. Likod niya ay talagang naka-grills po siya. At ang mga kapitbahay, hindi naman tayo naririnig mula sa kabila, no? Dahil talagang full wall po yung nasa likuran natin. Isa po siyang firewall. Pasilip ko lang sa inyo kung ano itsura ng likuran natin. Ganyan po. And the community again dito sa harap, ito siya. Yan, di ba? Very much local. At kung mapapansin nyo guys, usong-uso dito sa Hanoi ang mga structures na pataas. Maninipis siya na building. Yan, tulad yan, no? Manipis siya na pataas. Yun pang isa, manipis siya na pataas. Ito rin, all manipis na pataas siya. Vertical talaga sila. Kasi sa taas ng property tax daw dito sa Hanoi, so ganun yung ginawa ng mga tao to adjust. Located siya sa 3rd floor. Gated unit siya or compound sa Linam District. So that's the gate that keeps us away
from the dangers of the outside. At paglabas dyan, pagkaliwa mo, yun na yung main road na Linamde. Meron tayong kitchen na provided. So dyan ako naghuhugas ng mga cups, no? Na pag uminom kami ng kape. At saka meron din ditong area kung saan pwede ka rin actually mag-work dito or mag-hangout. Nalagay ka ng table dyan. May washing machine doon, although we never really used it. And finally, yung ating CR or yung ating toilet. Yan, decent naman guys. Actually, this is quite an old building. So yung design niya, ayun yung heater niya, water heater. So quite, di ba, old style. Pero it provides us with all we need. So wala ka naman na ibang hahanapin pa. So this is really even, you know, more than enough. Right now naman guys, nandito kami sa isang mall. Sa Hanoi pa rin, sa Wamkien. Nag-order kami ng Toko Toko Milk Tea. Ito yung mga offerings nila. Itong in-order ko, itong Traswa Panda Milk Tea na large. Marami pa sila, iba't ibang klase ng offering. Ito ang itsura niya pag sinerve guys. So, diba? Ang ganda ng packaging nila, Toko Toko. Ang sarap. Nandito pa rin kami sa tabi ng Guan Kim Lake. At after namin maglakad-lakad, so nagutom na naman. At bili muna tayo ng konting street food again. Ito ang itsura ng mga street food dito. So ang kada stick nito guys is 20,000. Ito, ang stick niyan is 50,000. So that's around 100 pesos. It's around 50 pesos each. Tapos itong egg nila, 50 rin. Medyo mahal na yun, no? Ewan ko, sinasadya ba niyang mahalan for us? Pero kumuha lang ako ng tig-isa, tapos hati-hati na kami dyan. Kakainin namin dito while waiting. Yo, ito, I said only 2. 3 ba? Okay, okay, okay. Okay? Yeah. Mày biết bố mày là ai không? Sarap. Sauce. Thank you. How much for everything? 300. 300? Ang sabi niya 300,000 daw to lahat. Parang masyadong mahal guys. Medyo scammable yata. Game. So share tayo guys. Tapos for our drink naman, order kami ng winter melon tea. Krabi daw. 20k per glass only. Can we sit here? Let's sit here. Namamahalan pa rin ako dun sa binili namin food. Pero ito, sulit na sulit sa 20 winter melon tea. Malaki yung size niya, so that's good. Try natin. Pusip tayo guys. Chicken muna natin. Chicken. Sarap naman.